Isa po sa sample katambayan na yung ating saging talaga yung paborito po nila, kasi kung nakikita nyo po yan, yung isa po nating saging natumba na. So sayang yung bunga, yun o, butas talaga sa lalim, at baka madama yung isa nating pabahay, masira. So gagawin natin dito siguro natin gawa natin yung paraan para matumba dun sa kabila. Mabigat na kasi ang saging. Isang Rhode Island natin namatay din po, may sugat po kasi yan, kaya hindi na kayanan, namatay talaga. Ayan natin yung ating saging tuklod para matumba dun sa kabila. Tinumban lang po natin sa gilid. Sayang yung bunga ng saging, hindi na pakinabangan. Hati-hatiin na lang po natin ito para makain yung bani ng saging ng ating mga alagang manok. Baka makain din yung iba natin dito. Lakas na kumain, grabe. Di kasi nasanay, wala doon sa pinagbilhan natin ng saging. So gusto na ng saging. Kaya ito yung nangyari. Isang buwan na po tayong walang benta sa ating mga alaga katambayan, at kahit pa man po na wala tayong benta sa isang buwan, ay pinapapatuloy ko pa rin yung pag-aalaga, kasi dito naman tayo masaya. At hindi rin po ibig sabihin na pag hindi tayo nabentahan po ng manok ay susuko na po tayo agad. Sa akin po, matagal na rin po akong nag-aalaga na may mga time na hindi talaga tayo mabintahan po ng manok, sisiw, itlog o malalaki. So nung nakaraang buwan pa po tayo nabentahan po na pakyawan, at yung ating mga bagong mga manok lang ngayon ang yung meron tayo dito na pangbenta. At yun nga, isa sa mga purpose naman natin sa pagbili po ng mga bagong breeders ay yung magkaroon po tayo ng sariling pagkunan po ng itlog at saka sisiyo. Kung hindi man mabenta, at least meron tayong pagdepensa po, na kung halimbawa po may bibili sa atin ng sisiyo at saka itlog, meron tayong pagkukunan po. At alam din po natin kung ano po yung kwalidad po ng ating mga alaga. Sigurado talaga malulusog, kasi nga hindi po natin tinitipid po ito. Una na po dyan yung pagbibigay po natin ng vitamins po sa ating mga breeders po, gaya po ng King's Vita Plus, na nakakatulong po sa kanila na mapaganda yung kanilang production po, egg production. So yan yung isa sa mga kagandahan po na ibibigay po ng ating King's Vita Plus. At para din po mapanatili natin yung ating mga alagang manok na nandito po na naka-range, lalo na po sa mainit na panahon, ay of course nagbibigay din po tayo ng ating panamong suporte po na pangdepensa po sa kanila. Isa po yan sa pinakamalagang bagay po na magkaroon tayo dito sa ating manukan, o kung ano man yung antibacterial na gamitin nyo po. So yun po yung gamitin nyo po, yun po yung bilhin nyo. Sa atin dito ay subok na yung ating panamong suporte. At yun nga, balikan natin na kahit wala tayong benta, ay kahit pa paano nakakagawa naman tayo ng paraan para makatipid po sa ating mga alaga. Una na po dyan yung pagbibigay po ng pangmerienda po nila, yung bani ng saging. Nakita nyo po, natumba yung ating mga saging po. Iniunti-unti nilang kinakain, ginagawang pangmerienda. So isa yan sa mga diskarte para kahit pa paano po ay makatipid po tayo o mamainusan yung ating pagkain po sa kanila. At ang kagandahan po sa ating pag-alaga po ay naka-range, nakakainin po sila ng damo-damo. Kahit pa paano naman po sa ating area po ay nakakain pa naman po sila. Yung ating lupa minsan ay binabasa din naman po natin para yung mga damo po ay mabuhay pa rin po sa mainit na panahon. At ang kagandahan din po sa pag-alaga ng manok, kahit wala kang benta po sa isang buwan, kung halimbawa po na gusto nyo kumain, ay pwede ka katay. So walang problema po, may pangulam ka. At kahit yung ating mga itlog, binibenta po natin yan ng table eggs kung wala talaga tayo. So yung isa sa mga paraan na pwede natin gawin na kahit papano ay makatulong yung manok sa atin din po. At ang kagandahan din po talaga ay kung halimbawa na bumalik na naman po tayo sa dati, yung paglakas ng benta, ay tiba-tiba na naman po tayo.
So may time talaga na gaya po ng panahon ngayong buwan ay mahina yung ating sales po. So hindi po ako nanghinaya kasi normal naman po yan sa mga business po gaya po ng manok o kahit anong business, minsan hina po talaga yung sales. At sa ating kalagayan naman po, kahit wala tayong benta po sa isang buwan, meron pa naman po tayong natitirang pera po na galing po sa benta po natin last time. So isa po yan sa mga dapat nyo pong gawin, na wag pong gasto ng gasto. Kung halimbawa na napakalakas ng sales nyo po last month at ngayon parang wala na pong katapusang benta, so hindi po dapat ganyan. So yung sa atin ay nagtitipid po talaga tayo kahit madami po tayong benta last month po. So kumbaga meron tayong pang reserba sa panahon po na walang wala tayo. So yan isa po sa mga dapat gawin po natin pag tayo po ay magnegosyo po ng ganitong manok, ganitong pag-aalaga. Kahit mga baboy nga, kambing, may time talaga na humihina yung bintahan. So wag po manghina po dahil lang sa isang buwan po na walang benta. At yan po ang dapat nating ilagay sa isip po natin. Minsan nga nanghina po tayo, pero iniisip ko lang po na ano lang ito parang ano lang, dadaan lang sa atin to, hindi to magtatagal. Lalo na po na ilang buwan na lang din po ay magbe-bare months na yung ating mga sisiw po na meron tayo ngayon. Maaari po natin yan pang prepare po pagdating po ng bare months na ibebenta po natin ng RTL at saka mga rooster. So alam naman po natin na pag tungtong ng bare months, dyan na din po na lumalakas yung ating bentahan po. Kaya naghahanda po tayo. Kung may mga sisiw po tayo na naiiwan ngayon, pwede po natin yan palakihin. At kung sa tingin nyo po madami yung tandang, yung mga lalaki, pag tungtong 1 kilo, ibenta nyo po. So ganun lang po ka-easy. Yung iwan na po talaga natin yung mga babae, kasi nga pwede naman natin yung pagpirahan kahit hindi natin maibenta yan ng per head. Kung sa tingin nyo po, pwede nyo pong gawin pang laying para magbenta ng table eggs, ay pwede talaga. So sa mga kaibigan din naman po natin na nagtatanong po, kung halimbawa na madami yung ating mga inahin at gusto natin ng laying po, gusto natin ng itlog, pwede po tayo magbigay po ng layer feeds para itlog lang din po sila. Hindi na po kailangan ng tawag nito lalaki. Ang kaibahan kasi pag nagbenta po tayo ng fertilized eggs po at lulutuin lang, pang table eggs lang, karaniwan kasi pag tungtong ng 8 days yung collection po natin, namamatay yung similya po. So yung itlog, apektuhanin po yung pang table eggs natin. Kaya kung table eggs lang talaga yung gusto natin, pwede talaga layer feeds lang yung ipakain natin. Ang kagandahan din po talaga sa pag-alaga po ng manok ay lalo pag nakita natin yung ating mga alaga na napakalulusog, napakasisigla, walang sakit, madami, talagang nakakawala din po ng stress. Masyang kumbaga sa pagising pa lang po natin, alam na po natin yung gagawin natin. Pagpasok nyo pa lang po sa manukan nyo po ay sasalubungin ka na po ng mga alaga nyo po. Yan po ang isa sa mga maibibigay ng manok sa inyo, yung kasiyahan din po. At yun nga, ingat-ingat din po talaga sa pagpaparami para hindi din po tayo malakihan ng gastos. Yan na po yung maganapan ngayong araw, at sana po ay may nakuha na po tayong konting ideya po sa pag-aalaga po ng manok. Sa mga nanood po pala na aking mga previous videos, mga bago po nating subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-like, follow at subscribe yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating ibigan dyan na si Il Tigre. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!